Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nanigas ang kalamnan ni Serena nang makita niya kung sino ang pumasok sa tindahan, si Sal, karga-karga ang kanilang anak. Agad siyang lumapit sa dalawa at kinuha ang bata rito. Ngunit iniwas nito ang anak niya sa kanya. Sa tingin ko, gusto niya dito. May galit sa mga mata nito. Huwag mo akong niloloko, Sal. Seryoso ako. Sweetie, baling nito sa bata sa halip na sagutin siya. Bakit hindi mo piliin ang 5 sa mga paborito mong laruan at ipakita sa akin pagkatapos? Ote. Ibinaba nito ang bata at pinakatitigan siya. Hindi niya nakuhang salubungin ang tingin nito. Mas mabuti pang umalis ka. Sinenyasan niya ang yaya ni Istoy na sumunod sa bata. Hindi na nito kailangan pang marinig anuman ang sasabihin niya kay Sal. Umalis ka na, Sal. Wag mo na akong guluhin at wag mong idadamay ang anak ko. Palagi kang mahusay na sinungaling, Serena, pero hindi ko akalaing magagawa mo ito sa akin, magsinungaling tungkol sa sarili kong anak. Pakiramdam niya ay umikot ang mundo sa paligid niya. Sinubukan niyang itanggi ang sinasabi nito. Hindi siya anak mo. Ano na nagpaniwala sa'yo niyan? Anak siya ni Miguel, malinaw na malinaw at sinungaling. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang magbato ng akusasyon dito, Sal. Pwede akong magpagawa ng mga test. Gusto mo bang hintayin natin ang mga resulta o mas pipiliin mong sabihin na lang sa akin ang totoo ngayon? Dahil isinusumpa ko sa'yo, kung lumabas sa test na anak ko nga siya, kakasuhan kita. Napasinghap siya. Muli siyang tumingin dito. Tila nanonood sa kanyang kalamnan ang titig nito. Magkakasunod ang naging paglunok niya. Bakit kailangang mangyari ang ganito? Ano ang gagawin niya? Totoo bang makakapagdemanda ito sa kanya? Kung sakali man ay ano ang tsansa niya? Sa palagay niya ay may tsansa siya kung sakaling magdemanda ito, ngunit higit na mahalaga sa kanya ang kapakanan ng kanyang anak. Hindi niya maaaring ilagay ito sa ganoong sitwasyon. Pero paano siya makakasiguro na hindi mapapasama sa kanyang anak kung sakaling sabihin niya kay Sal ang lahat? Aryo ang simula ng lahat ng iyon? Sasabihin nito kay Candice ang tungkol sa bata o gusto nitong itago nila iyon? Pupuslit ito kasama si Istoy tuwing mailibreng oras ito. At pagkatapos ay paano kung may anak na rin ito? Parating pangalawa lang ang anak niya at kagaya niya ay aasa na lang sa mga pangako nito. Hindi ito marunong tumupad sa pangako. Paano siya ngayon makakapagdesisyon? Bakit hindi mo masabi sa akin ang totoo, Serena? Pakiusap. Hindi niya inaasahan ang malumanay na tono nito. Napayuko siya, pilit itinago ang luhang biglang gustong pumatak. Mahal ko siya, Sal. Siya ang buhay ko. Siya ang buong mundo ko. Malayong tugon niya, pero gusto niyang sa pamamagitan noon ay maunawaan nitong hindi ito pwedeng maglaro kung si Istoy ang pinag-uusapan. Bakit hindi mo nasabi sa akin? Mahinang tanong nito, parang puno ng frustrasyon ang tinig bagaman wala na roon ang galit. Karapatan kong malaman. Hindi, wala ka karapatan, Sal. Naging matigas ang kanyang tono, pilit pa ring inaawat ang mga luha niya. Heto na naman ito, parang mabait, parang nasasaktan. Paano masasaktan ito kung wala itong ganoong kakayahan? Natuto na siya, 2 pagkakataon ng nasaktan. Hindi na siya dapat magpadala sa nakikita niya. Ang nakikita ng mga mata niya pagdating sa lalaking ito ay hindi laging ayon sa kung ano talaga ang totoo. Ano na ngayon? Pwede mo ba akong ipakilala sa anak ko? May bumikig sa kanyang lalamunan, saka siya marahang tumango at lumapit kay Istoy. Mommy, bakit ka umiiyak? Kunot na kunot ang noo na tanong nito. Hindi ako umiiyak, sweetie. Napuwing lang ako. Baby, gusto mo bang makilala ang daddy mo? Daddy ko? Oo, ang daddy mo. Gusto mo ba siyang makilala? Opo, mommy. Halika na. Inakay niya ang bata patungo kay Sal. Istoy, gusto kong makilala mo si Sal, ang tatay mo. Sal, ito si Jessica. Istoy ang tawag namin sa kanya, bigla itong humagiki. Niyakap nito si Sal. Ang sarap maging bata, walang problema sa mundo.
Sa palagay niya ay nakaganda na rin kahit paano ang nangyari. Mas maganda ng iyon ang sinabi niya kay Istoy kaysa ang plano niyang sabihin dito kapag nagtanong na ito tungkol kay Sal. Ngayong inosente pa ang bata, wala pa itong maraming tanong. Magkakamalay itong kilala na ang tunay nitong ama. Tumalikod siya nang yakapin ni Sal ang bata. Nakapikit ang mga mata nito. Hindi siya dapat masyadong maniwala sa nakikita niya. Sa 2 linggong pagkawala ni Sal, hindi na inasahan pa ni Serena na magpapakita pa uli ito sa kanila. Pero hayon at naroon uli ito. Hindi niya ito pinapansin. Sa loob ng 2 linggong nagdaan ay makailang ulit na hinanap ito ng anak niya. Mamaya ay balak niyang makipag-usap dito para magkalinawan na sila. Malakas din ang loob nito. Kanina pa ito nasa bahay nila kahit pa naroon si Migs. Hindi ito pinapansin ni Migs. Wala ring ginawa ang kanyang mama kundi magparinig dito. Alam na nito ang lahat. May get-together sa bahay niya. Birthday niya sa araw na iyon. Sila-sila lang ang bisita. Sa totoo lang, gatecrasher si Sal. Hindi niya ito inimbitahan. Basta dumating na lang itong may regalo, hindi lang sa kanilang anak, kundi maging sa kanya rin. Matabang ang pagtanggap niya rito. Kumuha siya ng finger sandwich sa kusina at inilabas iyon sa garden. Naglalaro doon si Istoy habang si Sal ay nakabantay rito. Katabi nito ang kanyang mama. Lumapit siya sa kanyang anak. Magandang bata at matalino. Sana hindi makuha ang ugali sa iyo, Sal, narinig niyang sabi ng kanyang mama nang makalapit siya sa mga ito. Nakangiti ito pero may talim ang sinasabi nito. Ito ang nagsasabi ng mga hindi niya masabi kay Sal. Nagkibit balikat lang si Sal, kasabay ng isang matamlay na tawa. May iba ka bang anak, Sal? Tanong uli ng mama niya. Wala, si Istoy lang po, ma'am. Ang isa lang nakilala mo. Ano nang malay natin kung baka may dumating pang iba? Ano sa palagay mo? Hindi ko yata, ma'am. Ibig niyang bumilib sa lalaki. Natitiis nito ang mga parunggit ng kanyang mama kahit brutal na iyon. Kung hindi mo mamasamain, Sal, ano ang sabi ng asawa mo tungkol sa apo ko? O wala kang balak na sabihin sa kanya? Ayoko sanang malagay sa alanganin ang anak ko, lalo na ang apo ko. Ang huling kailangan nila ay isang babaeng nagwawala rito. Alam ni Candice, ma'am. Naghiwalay na po kami. Ikinabigla niya iyon. Mukhang hindi naman nabigla ang kanyang mama at tila marami pang bala ang baril nito. Mawalang galang na sa iyo, Sal, pero mahirap maniwala. Balita ko, mahilig kang magtahi ng kwento at... Mama, hinahanap ka na ni Doc, awat niya rito. Nakasanayan na niyang Doc ang itawag sa asawa nito. Nadarama niya sa tinig nito na painit na ng painit ang ulo nito, kaya kailangan na niyang ilayo ito kay Sal. Baka kung ano pa ang masabi nito. Ni hindi ito nagpaalam kay Sal at tumalikod na ito. Ilang sandaling ibig niyang maawa sa lalaki. Bihirang magsalita ang kanyang ina ng ganoon, pero talagang brutal ito at napakaprangka. Hi! Bahagyang nakangiti na bati nito sa kanya. Tumango lang siya rito. Paano niya maitatanggi sa sarili niyang apektado siya sa narinig niya? Hiwalay na ito at si Candice. Pero totoo nga ba iyon? Happy birthday! Salamat! Makikipag-usap ako sa iyo mamaya. Okay. Istoy, anak, oras na para sa ice cream. Yehey! Ice cream! Tumakbo ito patungo sa kanila at agad na inilahad ang mga braso kay Sal, nagpapakarga. Siguro ay dahil si Sal na lang ang matyagang kumakarga rito dahil sa bigat nito. Binuhat ito ni Sal at dinala sa garden. Ayaw nitong magpababa. Mukhang hindi ininda ni Sal kahit panay ang tulo ng ice cream sa puting polo nito. Kare-kare, apo, gusto mo? Anang kanyang ina. Gusto na niyang mapahalakhak. Kapag kare-kare ang kinain ni Istoy, wala nang ligtas sa mansa ang damit ni Sal. Pinigil niya ang tawa niya, ngunit tila si Miguel ang hindi nakapagpigil. Ang lakas ng halakhak nito. Hindi naman alintana ni Sal. Nakakainis ang dalawang yon. Bigla ay gusto niyang kampihan si Sal. Tumingin ito kay Miguel. Akala niya ay magkakainitan ang dalawa hanggang sa biglang tumawa si Sal. Hindi nakaligtas sa kanya ang simpleng tanguan ng mga ito. So, ayos na sila ngayon? Pagkatapos hamunin ng away ni Sal si Miguel noon, 8:00 ng gabi nang magpaalam si Miguel sa kanya. Nauna na itong umalis. Pinatulog na muna niya si Istoy.
Wala itong nap ng hapong iyon kaya bagsak ito agad sa kama. Nang magbalik siya sa kusina ay wala roon ang kawaksi. Ang nasa lababo at naghugas ay si Sal, habang minamanduhan ito ng kanyang mama na maihawak ng isang plato. Ulitin mo ang hugas dito, Sal, at hindi ko gusto ang amoy. Mangha siya nang tumango si Sal at ginawa nga ang utos ng mama niya. Mama, ano ba yan? Bakit siya ang naghuhugas? Pinagpahinga ko na si Yaya at kawawa naman. Ang laki-laki ng katawan ni Sal, kaya niya ito, anak. Mama! O, siya, sige. Mauuna na rin kami. Nasaan ba si Doc? Nandito ako, wika ng asawa nitong naroon na pala sa kusina. Nagpaalam na ang dalawa sa kanya at umalis. Kinuha niya ang scrubbing pad mula kay Sal. Ako na. Ako na. Tama ang mama mo. Ang laki ng katawan ko, kailangan ako na ang gumawa nito. Pagod ka na siguro. Bukod pa dyan, kaarawan mo naman. Dalawa na lang ito. Hindi na siya umimik. Nadadala siya sa ngiti nito. Kailangan niyang makaalis doon. Nagtungo siya sa sala. Maya-maya ay naroon na rin ito. Pinaupo niya ito sa tapat niya. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hinanap ka ni Istoy. Sana huwag dumating ang panahon na hahanap-hanapin ka ng bata at hindi ka na magpapakita pa. Kung may plano kang ganoon, sana hanggang maaga. Sa kabaligtaran, plano kong gugulin ang maraming oras kasama siya hanggat maaari. Sa katunayan, kapag pinatawad mo na ako, hihiligin kong bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon at baka maging tunay tayong pamilya. Pwede tayong magpakasal tapos. Ano? Agaw niya. Narinig mo ako, Serena. Seryosong seryoso ito. Bigla siyang napatayo. Umalis ka. Bakit? Inaakala mo ba na sasabihin ko lang na okay? Akala mo ba ganoon ako kabobo para maniwala ulit sa'yo? Dahil naghiwalay na kayo ni Candice, lumalapit ka na naman. At kapag maayos na ang lahat sa buhay mo, mawawala ka. Hindi tama ang pinagbabatayan na naghiwalay na kami ni Candice. Hindi ako interesado, singhal niya. Kahit anong pinagbabatayan pa. Ako ang nagsabi sa kanya na kailangan na naming maghiwalay, hindi dahil hindi kami talaga nagpakasal. Hindi namin na-file ang papeles. Nagkasundo kami doon. Natigagal siya. Totoo yan. Pwede mong tanungin siya. Sa totoo lang, pwede mong tanungin si Miguel. Alam niya. Sinabi ko sa kanya, tinawagan niya si Candice. Ako, eto, ang tanga. Alam ko. Siguro lumabag kami sa batas doon. Mabuti na lang walang makakaalam maliban sa'yo, sa akin, kay Candice, kay Miguel, at syempre, sa hukom, na may utang sa akin ng ilang milyong piso. Siya nga pala. Tama. Tumayo ito at namulsa. Kausap ko na si Miguel kanina. Sinabi niya sa akin na matagal na kayong naghiwalay. At mula doon, nagsimulang manghula ako. Maraming hinuhula ang bagay dito, Serena. Hinuhulaan kong umibig ka sa akin tulad ng pag-ibig ko sa'yo. Hinuhulaan kong nasaktan kita ng sobra, tulad ng nasaktan mo ako, hindi sinasadya, siguro. Sana hindi ka tumigil sa pagmamahal sa akin, tulad ng hindi ako tumigil sa pagmamahal sa'yo. At sana mapatawad mo pa ako. Alam ng Diyos na aabutin ng panahon bago ko mapatawad ang sarili ko sa lahat ng gulo na ito. Tahimik siya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Pasensya na sa pag-alis ko. Pasensya na hindi kita kinausap para ayusin ang mga bagay-bagay. Nawala lang ako sa sarili, hindi talaga kami ni Candice magkasundo. Pinag-set up lang kami. At nang makita kitang muli at naisip kong hindi ko siya kayang pakasalan, ikinuwento nito sa kanya ang nangyari noong umuwi ito sa Italia, kung paano nagkasakit ang lola nito, kung paano hiniling ng matanda na pakasalan nito si Candice, kung paano ito umuwi sa Pilipinas upang kausapin si Candice, at kung paano sinabi ni Candice dito na ikakasal na raw sila ni Miguel. Nagsinungaling sa kanya ang ina ni Miguel noon. Sabi rin sa akin ni Miguel yan. Pwede mo naman sana akong tanungin. Gagawa na ako noon pero nakita ko kayong dalawa na nagkakamutan. Ikinuwento nito ang pagkakita nito sa kanila ni Miguel. Napaiyak na siya. Paliwanag iyon kung bakit itinuloy nito ang pagpapakasal nito. Umiiyak na sinabi niya rito ang sitwasyon niya noon. Wala itong ginawa kundi hagurin ang kanyang ulo, kalmahin siya. Ayos lang. Ayos lang. Talaga bang iniwan mo sa akin ang sulat na iyon sa hotel? Oo, ako nga.
Pero wala nang paraan para mapatunayan ko sa'yo ngayon. Naniniwala ako sa'yo. Patawarin mo ba ako? Oo, napatawad na kita. Niyakap siya nito ng mahigpit, saka siya hinalikan sa mga labi. Mahal kita, Serena, mula noong una kitang makita. Talaga nga, lalo na't tinitiis mo si mama ng ganoon. Umalog ang balikat nito. Ayaw niya sa akin. Magugustuhan ka rin niya. Muli siyang siniil nito ng halik. Makalipas ang ilang saglit, naging mainit ang halik na iyon. Namiss niya ito. Binuhat siya nito patungo sa kusina. Sa ibabaw ng hapagkainan, nagmahalan sila ng buong pagnanasa. Sana masundan na si Istoy, sabi nito maya-maya. Loko ka. Magpapakasal muna tayo bago ka ulit mabuntis, syempre. Napaiyak siya sa labis na saya. Gusto ng puso niyang maniwala sa lalaking ito. Sinunod niya ang kanyang puso. Pinangko siya nito paakyat sa isang silid sa itaas ng bahay na iyon. Magdamag silang nagkwentuhan habang hawak niya ang kamay nito at mulit-muling hinahalikan. Unang araw ng tagsibol, maya-maya isambit nito. Hindi tayo nagkita sa unang araw ng tagsibol. Tagsibol na noon nang magkakilala tayo pero malamig pa rin dahil, bakit nga ba malamig pa rin noon? Basta, hindi iyon unang araw ng tagsibol. Hindi nga. Pero ikaw ang palaging magiging unang araw ng tagsibol ko. Na-weirdan siya sa sinabi nito. Ngunit lilipas ang isang taon at malalaman din niya ang totoong kahulugan yon. Magandang umaga. Nilingon ni Serena ang kanyang asawa mula sa pagkakatingin niya sa bintana. May hawak na origami si Sal para sa kanya. Ang lahat ng origami na naitupi nito sa panahong hindi sila magkasama ay ibinigay nito sa kanya, isa para sa bawat araw. Salamat. Sal, naiintindihan ko na ngayon, sambit niya. Nasa vineyard sila. Iyon daw ay dating pag-aari ng lola nito at binili uli nito may 2 taon na ang nakakaraan. Iyon ang ikalawang tagsibol nila sa vineyard na iyon. Ina-anticipate ang season na iyon doon dahil hudyat na tapos na ang taglamig. Pero ang pinaka-inaasahan ay ang festivity, ang tradisyon. Parang lumobo ang puso niya. Iyon pala siya para kay Sal. Nakakataba ng puso. Hinagkan siya nito. At pagkatapos, nagmahalan sila. Mabuti at nagbihis agad siya sapagkat maya-maya lang ay kinatok na sila ni Istoy. Agad itong tumalon sa kama. Mommy, Daddy, unang araw na ng tagsibol. Tili nito sa katumakbo palabas ng bahay. Hindi na ito bulol. Nagkatawanan silang mag-asawa at saka bumaba na rin. Naabutan nila sa komedor ang lola ni Sal. Dama niya noong simula na ilang at hindi magaan ang loob nito sa kanya. Pero nagbago na iyon. Si Istoy ang dahilan. Paboritong apo nito ang bata. Ang mga mata raw ni Istoy ay kahawig ng mga mata ng lolo ni Sal. Lola, unang araw na ng tagsibol. Niyakap ni Istoy ang matanda na napakalakas pa rin sa edad nito. Questo Capreto. Quando imparit parler italiano? Sit appena com il vostro nonno. Sit molto rimbalzante. Tumawa si Sal. Napatingin siya rito, nagpapatranslate. Sinabi niya na si Istoy ay sobrang likot. Tinanong din niya kung kailan matututo ng Italyano ang bata. Siyempre, sabi niya. Mana talaga sa lolo niya, dugtong niya. Nagkatawanan sila. Mangiamo. Sabi niya kay Serena habang iniaabot ang isang tinapay. Alam na ni Serena ang ibig sabihin ng mangiamo, kumain na raw sila. Serena, kain ka ng tinapay ha? Salamat, Nona, Anya. Lola ang ibig sabihin ng Nona. Ikinumpas lang nito ang kamay. Napangiti siya. Maya-maya ay tumingin siya sa kanyang asawa. Sobrang saya niya, mas masaya pa kaysa sa inakala niyang posible. Perpekto na ang lahat sa buhay niya ngayon. Masaya ang kanyang ina, masaya rin si Istoy at papasok na sa paaralan. Nagkabalikan sina Miguel at Candice at may anak na silang lalaki. Mahal kita, Sal, hinagkan siya nito. Questi capreti. Così molto nell'amor. Sinabi niya na sobrang in love tayo. Sasabihin ko sa kanya na tama siya. Hinagkan uli siya nito sa kabinalingan ang matanda. Si, siamo. Elo amiamo, signora anziana. Kumumpas ang matanda, namula ang pisngi, saka sila iniwan na sa kusina. Nakangiti lang si Sal. Namumula siya tuwing sinasabi ko sa kanya na mahal natin siya. Kumusta ang tagsibol so far, baby? Tinitingnan na niya ang sagot.
Perpekto. Sa wakas, natagpuan ni Serena ang tunay na ligaya sa piling ng kanyang pamilya. Ang bawat araw ay puno ng pag-asa at pagmamahal na siyang nagbibigay isa-isa sa kanyang buhay. Sa unang araw ng tagsibol, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang kwento, isang kwentong puno ng pagtanggap, pag-unawa at walang hanggang pagmamahal. Taos puso ang pasasalamat namin sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Hanggang sa susunod nating kwento, nawa ay lagi tayong magsama-sama. Pagpalain kayo ng Diyos at mag-ingat kayo palagi.